Ito ang mga agila na nagtitipon ng sama-sama sa liham mula sa Branham Tabernacle, ang kanang braso ng ebanghelismo sa mundo ng minsay ni William Branham. Ngayon, kapatid na si Joseph Branham, minamahal kong reyna ng langit, marami akong naimbak para sa inyo ngayong linggo. Una, maririnig mo ang isang tunog ng kulog. Ito ang magiging tinig ko, ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo, aking nobya. Ipapakita ko ang aking salita sa iyo tulad ng dati. Makikita mo ako, ang madugong kordero na pinatay mula pa noong pagkatatag ng sanglibutan upang kumuha at magbukas ng libro, punitin ang mga silyo at ipadala ito sa lupa sa aking ikapitong mensahirong anghel, si William Marion Branham, upang ipahayag sa iyo ang mga misteryo na itinago mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan. Magkakaroon ng pagsigaw at haleluya mula sa buong mundo habang nakipag-usap ako sa iyo. Ang leon ay magiging umuangal. Ang pinahiran, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, ang pagpapakita ay lampas sa mga salita. Ikaw ang aking reyna ay magkakasamang nakaupo sa mga makalangit na lugar habang nakikipag-usap ako sa iyo at bibigyan ka ng rapturing sa pananampalataya. Tandaan, dapat mayroon kang pananampalataya na minsan ay hatid sa mga banal. Sinabi ko sa iyo, dapat kang makinig sa aking anghel na ipinadala ko sa iyo. Siya ay upang ibalik ang pananampalataya ng mga anak pabalik sa Ama. Ang orihinal na pananampalataya sa Biblia ay ibabalik sa pamagitan ng ikapitong anghel. Because he is to restore the faith of the children back to the Father. Tells you in the So, days but of the Paul voice of the is seventh to be restored by the seventh angel. Sinasabi sa iyo ng aking salita sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, kanyang ipatutunog, ipapasabog ang trumpita ng Ebanghelyo. Tapusin niya ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos. Hindi maaaring maging isang bagay na idinagnag at walang inalis sa sinabi ko sa mga tape. Sabihin mo lang kung ano ang pinag-usapan ko sa aking mensahirong anghel. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito naitala. Kaya maaari mo lamang pindutin ang play at pakinggan ng insakto ang sinabi ko at kung paano ko sinabi, bibigyan ka nito ng pag-agaw sa pananampalataya. Minamahal kong reyna, sa aking mga mata, ikaw ay perpekto, ganap, walang kasalanan sa harap ko. Huwag kang mag-alala, hindi ka pupunta sa pagdurusa sapagkat tinanggap mo ang aking dugo, ang aking salita, aking anghel, aking tinig. Sa gayon, ikaw ay lubos na walang kasalanan sa harap ko. Mayroon akong mga magagandang bagay na inimbak para sa iyo. Nakikita mo ang aking salita nga nagbubukas sa harap sa iyong mga mata araw-araw. Naglalagay ako ng mga palatandaan sa kalangitan upang sabihin sa iyo ang isang bagay na nag-aayos na magaganap. Pupunta ako, maghanda, ilagay ang aking salita, ang aking buses, una sa iyong buhay. Itabi ang lahat, wala nang mas mahalaga pa kaysa aking salita. Alam kong sinusubukan ng kaaway na talunin ka, ngunit ipinangako ko sa iyo na itataas kita. Kasama kita, maging sa iyo. Ikaw at ako ay nagiging isa habang inihayag ko ang aking salita sa iyo. Alam mo na sa iyong puso, ikaw ang aking reyna na nobya. Alam mong itinalaga kita. Alam mong mahal kita. Alam mong kasama kita bawat segundo araw-araw. Alam mong hindi kita iiwan. Magkakaroon tayo ng napakagandang oras habang inihayag ko ang higit pa sa iyo tuwing linggo. Araw-araw habang naririnig mo akong nagsasalita sa pamagitan ng aking anghel sa iyo. Ang iba ay maaaring hindi maunawaan,
o makita kung ano ang makikita mo. Ngunit ito ay nakaangkla sa iyong puso na ito ang binigay kong paraan. Ano ang isang kanlungan na ibinigay ko para sa iyo? Maaari mo lamang pindutin ang pag-play anumang oras, araw o gabi, upang pakinggan akong makipag-usap sa iyo. Magdadala ko ng ginhawa sa iyong kaluluwa habang inihayag ko ang aking salita at sasabihin sa iyo kung sino ka. Ang bawat mensahe ay para sa iyo at para sa iyo lamang. Maaari tayong makikisama at sumamba ng magkasama kailanman sa gusto mo. Linggo ng alas 12 ng tanghali, Jeffersonville time, isang bahagi ng nobya ay tipunin mula sa buong mundo upang marinig ang mga dakilang hiwaga na ipinahayag. Inanyahan kita na sumali sa amin tulad ng naririnig namin. 63-0318 ang unang tatak, Brother Joseph. Mga banal na kasulatan na magbasa bilang paghahanda para sa pagdinig ng mensahe. San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 11. San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 14. San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6. San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. San Juan, Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 28. Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Pangalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 12. Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2. Pahayag, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 7. Pahayag, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 9. Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 16. Pahayag, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 16. Malakay 3rd at 4th chapters. Daniel, Kapitulo 8, versikulo 23 hanggang 25. Daniel, Kapitulo 11, versikulo 21. Daniel, Kapitulo 9, versikulo 25 hanggang 27. Ang mga banal na kasulatan ay binabasa at ibinigay sa isa pang video. Mangyaring mag-subscribe, pindutin at pindutin ng katulad na pindutin at pindutin ang kampanilya para sa mga abiso tuwing mayroon kaming isang bagong video na i-post. Hanggang sa susunod, na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.